Wala ka ng silbi, Ate Severina. Isang matandang ulyanin na pumatay sa sariling anak. Pirmahan mo na ang mga dokumentong ito bago ka pa tuluyang mabulok sa loob ng mental hospital. Ang boses ni Arturo ay parang lason na unti-unting dumadaloy sa loob ng silid-aklatan. Malamig at walang bahid ng awa. Nakatayo siya sa harap ng kanyang hipag. Bit-bit ang mga papel na tila hatol ng kamatayan sa dangal ng pamilya Sato. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa kasakiman, malayo sa mapagkunwaring malasakit na ipinapakita niya sa harap ng mga kasosyo sa negosyo. Sa mga sandaling iyon, mahigpit na hawak ni Severina ang isang maliit na saplot ng kanyang yumaong anak na si Gabriel. Ito ang huling regalong tinahi niya para sa kanyang apo na hindi man lang niya nasilayan. Isang puting panyo na may burda ng pangalan ng anak. Ang kanyang mga daliri na nanginginig sa katandaan at pait ay dahan-dahang humahaplos sa bawat hibla ng tela. Habang dinudurog siya ng mga salita ni Arturo, ang tanging iniisip ni Severina ay ang init ng pagmamahal na ipinagkait niya sa kanyang anak noong ito ay nabubuhay pa. Ang mithiin ni Arturo na itapon siya sa isang madilim na silid ng ospital ay hindi kasing sakit ng katotohanang ang sarili niyang dugo ang nagtatangkang kumuha ng natitirang hininga ng kanyang kapangyarihan. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Naramdaman ni Severina ang bigat sa kanyang dibdib, tila may isang malaking bato na dahan-dahang dumadagan sa kanyang puso hanggang sa hindi na siya makahinga. Ang paligid ay nagsimulang umikot. Ang mga pamilyar na amoy ng lumang libro at mamahaling pabango sa loob ng mansyon ay biglang naging mabaho at nakakasulasok. Ang kanyang paningin ay lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding pait na nais niyang isigaw, ngunit nananatiling nakakulong sa kanyang nagdurugong puso. Hindi siya sumagot. Sa halip, marahan siyang tumayo, bitbit ang kanyang dignidad na tila isang basag na kristal. Iniwan niya ang nakangising si Arturo at lumabas ng mansyon sa gitna ng namumuong dilim ng langit. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas, tila nakikiramay sa kanyang hinagpis. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit mas masakit ang bawat hakbang patungo sa sementeryo kung saan nahihimlay ang kanyang anak. Doon, sa harap ng puntod ni Gabriel, naramdaman ni Severina ang pinakamatinding pangungulila. Napaluhod siya sa basang lupa. Ang kanyang mamahaling bestida ay nabalot ng putik, ngunit wala na siyang pakialam. Gabriel, patawarin mo ako, anak. Ang kanyang mahinang bulong na agad nilamon ng dagundong ng langit. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Isang maliit na kamay, malamig ngunit puno ng malasakit, ang dumampi sa kanyang balikat. Pagtingala ni Severina, bumungad sa kanya ang isang batang babae na marahil ay nasa 10 taong gulang pa lamang. Ang bata ay suot ang isang sirang kapote, bit-bit ang isang basket ng mga puting rosas. Ngunit hindi ang mga rosas ang nagpatigil sa tibok ng puso ni Severina. Ito ay ang mga mata ng bata. Ang mga matang iyon, malungkot, malalim, at kulay kape, ay tila isang replika ng mga mata ni Gabriel. Ang bawat kurap ng bata ay nagpabalik sa lahat ng alaala ng kanyang anak noong ito ay bata pa. Lola, bakit po kayo umiiyak sa ilalim ng ulan? Magkakasakit po kayo. Ang malambing na tinig ng bata ay parang isang awit na nagpatigil sa bagyo sa loob ng puso ni Severina. Nanginginig ang mga kamay ni Severina habang dahan-dahang inaabot ang mukha ng bata. Ang kanyang hininga ay tila napatid nang makita ang isang pamilyar na kwintas na pilak na nakasabit sa leeg ng bata. Ang kwintas na ibinigay niya kay Gabriel sa huling kaarawan nito. Sino ka? Anong pangalan mo, bata? Halos hindi lumabas ang tinig ni Severina dahil sa kaba at pag-asa. Tumingin ang bata sa puntod ni Gabriel. Pagkatapos ay muling lumingon kay Severina
na may kasamang matamis, ngunit mapait na ngiti. Ako po si Angeline. Ang sabi po ni Nanay Liza, ako daw po ang anak ni Gabriel na nawawala. Ang mundong kinatatayuan ni Severina ay tila tuluyang gumuho. Ang lamig ng ulan ay biglang napalitan ng isang naglalagablab na apoy ng katotohanan at galit. Ang kanyang apo, ang giyera, na akala niya ay tapos na, ay nagsisimula pa lamang. Bakit nananatiling lihim ang pagkatao ng batang ito sa loob ng 15 taon? At gaano kalalim ang kasalanang nagawa ni Arturo para itago ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Sato? Ang mga salitang binitawan ng bata ay tila isang malakas na hampas ng alon na nagpabagsak sa natitirang kuta ng katatagan ni Doña Severina. Sa loob ng 15 taon, ang tanging alam niya ay namatay ang kanyang anak nang walang naiwang supling. Ngunit narito, sa gitna ng unos at sa harap ng puntod ng namayapa, nakatayo ang isang batang may mga matang, tila nagnanakaw ng kanyang hininga dahil sa sobrang pagkakahawig nito kay Gabriel. Hinawakan ni Severina ang nanginginig na kamay ni Angeline. Napansin niya ang mga kalyo sa maliliit na daliri nito at ang dumi sa ilalim ng mga kuko, mga bakas ng batang maagang namulat sa hirap ng buhay. Ang kanyang mamahaling panyo, na kanina lang ay hawak niya ng mahigpit, ay ginamit niya upang punasan ang basang mukha ng bata. Anak ni Gabriel, paanong nangyari ito? Bulong ni Severina, ang kanyang tinig ay halos lamunin ng iyak ng hangin. Bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Tumingin si Angeline sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang mga barong-barong sa gilid ng estero. Sabi po ni Nanay Liza, kailangan ko pong maging matatag. Ayaw niya po kasing lumapit kami sa inyo dahil natatakot siya. Pero ngayon po, kailangan ko na pong magbenta ng maraming rosas para pambili ng gamot niya. May sakit po si Nanay Lola. Hindi na po siya makabangon. Ang bawat salita ni Angeline ay parang mga tinik na bumaon sa puso ni Severina. Habang siya ay naglulusa sa loob ng isang mansyon na ginto ang mga pader, ang sarili niyang apo ay nagkukumahog sa kalsada para sa isang pirasong pandesal at gamot. Ang puot na nararamdaman niya para kay Arturo ay nadagdagan ng matinding pagkamuhi sa kanyang sarili. Ang kanyang pagiging mapagmataas noong nakaraan ang naging dahilan kung bakit nagtago ang babaeng minahal ni Gabriel, dala ang katotohanang sana ay nagligtas sa kanya sa kalungkutan. Dahan-dahang hinubad ni Severina ang kanyang mamahaling balabal na gawa sa seda at ibinalot ito sa nanginginig na katawan ni Angeline. Ang bata ay nagulat, tila hindi sanay sa ganoong uri ng pag-aaruga. Halika, dalhin mo ako sa Nanay Liza mo, utos ni Severina na may halong pagsusumamo. Ngunit bago pa sila makahakbang paalis sa harap ng puntod, ang katahimikan ng sementeryo ay muling binalot ng panganib. Ang liwanag ng mga headlight ng isang sasakyan ay bumutas sa kadiliman, tila mga mata ng isang dambuhala na naghahanap ng biktima. Ang tunog ng gulong na dumadaan sa basang kalsada ay naghatid ng kilabot sa kalamnan ni Severina. Alam niya ang sasakyang yon. Iyon ang itim na SUV ni Arturo. Tago, Angeline. Huwag kang magpapakita. Mabilis na bulong ni Severina habang itinulak niya ang bata sa likod ng isang malaking monumento. Naramdaman ni Severina ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang takot niya ay hindi na para sa sarili niyang buhay, kundi para sa batang nasa likuran niya. Nakita niya ang pagbaba ni Arturo mula sa sasakyan. Bitbit ang isang itim na payong at ang isang ngiting tila galing sa impyerno. Ang kanyang mga hakbang sa basang damo ay tila mga tunog ng hatol na papalapit ng papalapit. Ate Severina, akala ko ba ay ulyanin ka na? Bakit napadpad ka rito sa gitna ng bagyo? Ang boses ni Arturo ay puno ng panunuya. Sino ang kausap mo kanina? May nakita akong maliit na anino rito. Huwag mong sabihing nakikipag-usap ka na rin sa mga multo. Tumingin si Arturo sa paligid. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri
Ang bawat sulok ng kadiliman, unti-unting papalapit sa monumentong pinagtataguan ni Angeline. Uminom ka na ng tsaa, Ate Severina. Kanina ka pa kasi nagsasalita mag-isa sa dilim. Nakakatakot na ang lagay mo. Ang tinig ni Elena ay puno ng pekeng tamis, tila asukal na nagtatago ng lason sa ilalim. Inilapag niya ang isang tasa ng tsaa sa tapat ni Severina. Ang usok nito ay humahalimuyak sa bango ng mansanilya, ngunit sa pang-amoy ng matanda, ito ay may kakaibang pait na hindi maipaliwanag. Nakaupo sila sa loob ng lusuryosong sala, kung saan ang bawat muebles ay ginto at ang bawat sulok ay kumikinang. Ngunit para kay Severina, ang mansyong ito ay unti-unti nang nagiging isang magarang kabaong. Bahagyang nanginig ang kamay ni Severina habang inaabot ang tasa. Pinagmamasdan niya ang kanyang hipag, si Elena, na nakasuot ng mamahaling alahas na galing sa kaban ng pamilya Sato, habang ang tunay na tagapagmana ay basang-basa sa ulan at nagugutom sa kalsada. Mabuti pa ay magpahinga ka na. Pagkatapos nito, singit ni Arturo habang naglalakad palapit. Ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa bulsa ng kanyang satin na pantulog. Alam mo naman, ate, ang sabi ng doktor ay humihina na ang iyong memorya. Baka mamaya, kung ano-anong multo na naman ang makita mo sa sementeryo. It's for your own good, you know. We do not want you to wander around and get lost again. Ang bawat salita ni Arturo ay parang isang dahan-dahang pagbaon ng pako sa kabaong ni Severina. Gaslighting, isang sining na bihasa ang mag-asawa. Pinagmumukha nilang baliw ang matanda upang sa oras na pirmahan nito ang mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian, walang sino man ang makakapag-question sa korte. Salamat, Arturo. Salamat, Elena. Napakabuti ninyo sa akin. Mahinang sagot ni Severina. Ang kanyang boses ay tila isang pagod na bulong ng isang taong sumusuko na sa laban. Itinapat niya ang tasa sa kanyang mga labi, ngunit bago pa man dumaloy ang mainit na likido, nakita niya ang mabilis na pagpapalitan ng tingin ni na Arturo at Elena. Isang tingin ng tagumpay. Humigop si Severina. Dahan-dahan, ngunit sa halip na lunukin ang tsaa na alam niyang may halong pampatulog o gamot na pampalito, hinayaan niya lamang itong manatili sa kanyang bibig habang nagkukunwaring nasasarapan. Nang tumalikod ang mag-asawa upang pag-usapan ang kanilang mga luho, mabilis na inilabas ni Severina ang isang panyo at doon isinuka ang tsaa. Ang pait na nanatili sa kanyang dila ay simbolo ng lahat ng kasinungalingang kinakailangan niyang tiisin para sa kapakanan ni Angeline. Nagkunwari siyang inaantok. Dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata habang ang kanyang ulo ay sumasandal sa malambot na sopa. Narinig niya ang mahinang tawanan ni na Elena at Arturo habang lumalayo sila patungo sa silid-aklatan. Konting panahon na lang, Elena. Kapag tuluyan na siyang nawala sa huwisyo, atin na ang lahat ng barko, ang lahat ng lupain, at ang lahat ng perang iniwan ni Gabriel. Bulong ni Arturo, sapat na para marinig ng matalas na pandinig ni Severina. Naghintay ang matanda. Nang masiguro niyang wala na ang dalawa sa sala, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga hakbang ay tila mga anino na dumadausdos sa makintab na sahig, walang ingay, walang bakas. Sumunod siya patungo sa pintuan ng silid-aklatan na hindi nakasara ng maigi. Sa pamamagitan ng maliit na siwang ng pinto, nakita ni Severina ang apoy sa loob ng tsiminea na sumasayaw sa gitna ng kadiliman. Doon, sa harap ng naglalagablab na init, nakatayo si Arturo. May hawak siyang mga lumang folder na may selyo ng pamilya Sato, mga dokumento mula sa personal na gamit ni Gabriel na akala ni Severina ay nawala na noong gabi ng aksidente. Namilog ang mga mata ni Severina sa takot at galit. Nakita niya ang isang piraso ng papel na may sulat kamay ng kanyang anak. Isang sulat na tila isang huling habilin o isang babala. Bago pa man niya maunawaan ang nilalaman, itinapon na ni Arturo ang mga papel sa gitna ng apoy.
Pinanood ng sakim na lalaki ang bawat hibla ng papel na lamunin ng apoy. Ang mga salita ni Gabriel ay unti-unting nagiging abo at naglalaho sa hangin. Wala nang ebidensya, Gabriel. Kasama mo nang mabubulok sa lupa ang katotohanan. Ang tawa ni Arturo ay parang tunog ng isang demonyong nagdiriwang sa tagumpay. Ang puso ni Severina ay tila tumigil sa pagtibok. Ang huling ebidensya ng huling hininga ng kanyang anak ay kasalukuyang nagiging alabok sa harap ng kanyang mga mata. Ngunit sa gitna ng kanyang pagngingit-ngit, isang tanong ang gumitla sa kanya. Ano ang nakasulat sa mga papel na yon na kailangang sunugin ni Arturo bago pa ito makita ng sinuman? Sa kabilang dako ng nagkikinangang ilaw ng lungsod, sa likod ng mga matatayog na gusali, ay matatagpuan ang isang mundo na pilit na ikinukubli ng lipunan, ang estero. Dito, ang hangin ay mabigat, amoy ng stagnant na tubig at bulok na pangarap, tila isang basang kumot na dumadagan sa sinumang mga has na pumo. Dahan-dahang binagtas ni Doña Severina ang makitid at madulas na eskinita. Nakasuot siya ng isang lumang bestida na matagal nang nakatago sa baul at isang malapad na bandana na tumatakip sa kanyang ubaning buhok. Ang kanyang mga sapatos na gawa sa mamahaling balat ay unti-unti nang nilalamon ng malapot na putik. Bawat hakbang niya ay parang paglubog sa isang realidad na hindi niya kailanman inakalang umiiral sa labas ng kanyang bakod. Huminto siya sa tapat ng isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at sako. Sa labas nito, nakita niya ang maliit na figura ni Angeline. Ang bata ay pinalilibutan ng tatlong mas malalaking batang lalaki na may maruruming mukha at nanlilisik na mga mata. Ibigay mo na sa amin yan, Angeline. Kami ang nauna sa basurahan na yan. Sigaw ng isa sa mga bata habang pilit na kinukuha ang maliit na supot ng tinapay na hawak ni Angeline. Hindi maaari. Para ito kay Nanay Liza. Buong tapang na sagot ni Angeline kahit na nanginginig ang kanyang maliliit na binti. Niyakap niya ang supot ng tinapay sa kanyang dibdib. Tila ba ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo? Isang malakas na tulak ang naging dahilan upang mapaupo ang bata sa maputik na lupa. Ngunit hindi niya binitawan ang pagkain. Nanatili siyang nakayakap dito, hinahayaan ang sarili na madumihan, huwag lamang masira ang tanging pag-asa ng kanyang nanay-nanayan. Pinanood ni Severina ang lahat mula sa dilim. Ang bawat luhang pilit na pinipigilan ni Angeline ay tila mga patak ng asidong tumutunog sa puso ng matanda. Diyos ko, ano ang ginawa ko? Bulong niya sa sarili. Habang ang mga aso ko sa mansyon ay kumakain ng sariwang karne, ang sarili kong dugo ay nakikipag-aagawan sa tira-tirang tinapay sa kalsada. Nang magsawa ang mga batang lalaki at lisanin ang lugar, dahan-dahang tumayo si Angeline. Pinagpagan niya ang kanyang maruming damit at pumasok sa loob ng barong-barong na may bakas pa rin ng ngiti sa kanyang labi. Isang ngangiting nagtatago ng sakit. Sumunod si Severina. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Sa loob, ang dilim ay binabasag lamang ng isang maliit na gasera na muntik nang maubusan ng mitya. Doon, sa isang manipis at butas-butas na banig, nakahiga ang isang babaeng tila kalansay na binalutan ng balat, si Liza. Nanay, may dala po akong tinapay. Mainit pa po ito, malambing na sabi ni Angeline habang dahan-dahang inaalalayan ang babae. Nabalitang ang paningin ni Liza nang mapansin niya ang anino ng isang taong nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagod, ay biglang nanlaki sa takot at gulat nang makilala ang mukha ni Severina sa ilalim ng malamlam na liwanag. Nanginginig ang kanyang tuyong mga daliri habang itinuturo ang matanda. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at gipit. Tila may isang mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib. Kayo. Ang boses ni Liza ay tila isang kalansing ng kalawangin na bakal, puno ng pait at matinding takot. Bakit kayo nandito? Hindi pa ba sapat na kinuha ninyo ang lahat sa amin? Lumapit si Severina. Ang kanyang mga mata
ay puno ng pagsusumamo. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang sumunod na mga salita ni Liza ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan. Umalis kayo! Kayo! Kayo ang pumatay sa kanya! Kayo ang pumatay kay Gabriel! Ang bawat ubo ni Liza ay tila isang babala ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na barong-barong. Ang kanyang mga tuyong labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng matalim kay Doña Severina. Tila binabasa ang bawat bahid ng kasalanan sa mukha ng matanda. Patawarin mo ako, Liza. Hindi ko alam. Hindi ko alam na may iniwan si Gabriel. Ang bulong ni Severina habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang tuhod ay dumidiin sa malamig at mamasamasang lupa ng dampa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyong lalamunan ni Liza. Hindi niyo alam o sadyang ayaw niyo lang malaman. Dahil para sa inyo ang isang katulad ko ay dumi lamang na nakadikit sa swelas ng inyong sapatos. Pinagtabuyan niyo kami. Pinagkait niyo sa anak niyo ang kaligayahan, kaya mas pinili niyang tumakas. Mas pinili niyang lumayo sa inyo kahit anong mangyari. Hinawakan ni Liza ang kamay ni Angeline na parang ito na ang huling angkla niya sa mundo. Noong gabing iyon, bago nangyari ang aksidente, tumawag sa akin si Gabriel. Sabi niya, Liza, ilayo mo ang anak natin. May nakialam sa sasakyan ko. Alam ni Arturo ang tungkol sa bata. Takot na takot siya, Doña Severina. Pero mas takot siya na makuha niyo si Angeline at gawing kasing tigas ng inyong puso. Napatigil ang tibok ng puso ni Severina. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang sampal. Hindi lamang ang kanyang pride ang pumatay sa kanyang anak, kundi ang sarili niyang kadugo na si Arturo. Ang lahat ng mga taon ng pagluluksa ay isang malaking kasinungalingan na binalot ng kataksilan. Sana ay nakinig ako sa kanya. Patuloy ni Liza, ang kanyang boses ay unti-unti nang humihina. Tila isang kandilang paubos na ang mitya. Pero huli na ang lahat. Ngayong narito na kayo. Pangako niyo sa akin, huwag niyo siyang hahayaang saktan ni Arturo. Protektahan niyo ang nag-iisang alaala ni Gabriel, ang namagitan sa gitna ng hapdi. Kinuha ni Angeline ang isang basang-basahan at dahan-dahang pinunasan ang pawis sa noo ni Liza. Sa kabila ng hirap at gutom, ang kilos ng bata ay puno ng wagas na pagmamahal at pag-aaruga. Isang bagay na hindi nabibili ng lahat ng ginto ni Severina. Ang katahimikan sa loob ng barong-barong ay nabasag lamang ng mabigat na paghinga ni Liza na unti-unting naging maliliit na hangal. Sa huling pagkakataon, tumingin si Liza kay Angeline, pagkatapos ay kay Severina bago tuluyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang kamay na humahawak kay Angeline ay dahan-dahang bumagsak sa banig. Ang maliit na gasera sa sulok ay biglang namatay, na nag-iwan sa kanila sa gitna ng ganap na kadiliman. Nanay? Nanay? Gising na po. Heto na po ang tinapay. Ang boses ni Angeline ay puno ng takot. Isang batang pilit na itinatanggi ang katotohanang siya ay lubos na nang naulila. Niyakap ni Severina ang bata sa gitna ng dilim. Ang kanyang sariling mga luha ay sa wakas ay bumuhos ng walang pigil. Ngunit ang kanilang pagdadalamhati ay naputol nang makarinig sila ng tunog ng mga yabag ng sapatos sa labas ng dampa. Mabibigat na hakbang na hindi galing sa mga taga-estero. Ang liwanag ng mga flashlight ay nagsimulang sumilip sa mga butas ng pader. Siguraduhin ninyong mahanap ang matanda. Hindi siya dapat makalabas dito ng buhay. Ang boses na yon ay hindi nagkakamali. Iyon ang tauhan ni Arturo. Saan mo naman pinulot ang maruming batang ito, Ate Severina? Mukhang galing sa basurahan at may dalang mikrobyo sa loob ng bahay ko. Ang tinig ni Elena ay matalas at puno ng pagkasuklam habang tinitingnan si Angeline mula ulo hanggang paa. Nakatayo sila sa gitna ng malawak na lobby ng mansyon kung saan ang liwanag ng dambuhalang chandelier ay tumatama sa maruming damit ng bata na tila lalong nagpapakita ng agwat sa pagitan ng kanilang mundo. Napahigpit ang hawak ni Severina sa kanyang baston. Kailangan niyang maging matatag.
Ang bawat emosyong ipapakita niya ay maaaring maging mitya ng panganib para sa kanyang apo. Sa harap ng mag-asawa, kailangang manatiling bato ang kanyang puso. Kailangan ko ng bagong tagapagsilbi sa aking silid. Ang batang ito ay anak ng isang malayong kamag-anak ng dati nating katulong. Wala na siyang matuluyan, kaya dinala ko rito upang magtrabaho para sa kanyang pagkain. Malamig na tugon ni Severina. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pagmamahal, isang pagpapanggap na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Isang mapanuyang tawa ang lumabas sa mga labi ni Arturo habang hinihit-hit ang kanyang mamahaling tabako. Tagapagsilbi? Sa ganitong edad? Mukhang mas marunong pa itong magnakaw kaysa maglinis. Siguraduhin mo lang ate na hindi mawawala ang mga pilak ko rito. Huwag kang mag-alala, Arturo. Ako ang bahala sa kanya, sagot ni Severina bago hinarap ang bata. Ikaw, bata, lumuhod ka at simulan mong punasan ang sahig na ito. Siguraduhin mong kikinang ito bago lumubog ang araw. Ang puso ni Severina ay tila pinipiga habang nakikita niyang dahan-dahang lumuluhod si Angeline sa matigas at malamig na marmol. Ang bata na punong-puno ng takot ngunit nananatiling masunurin ay kinuha ang basang-basahan. Ang tunay na tagapagmana ng Imperyong Sato ay nakasubsob ngayon sa paanan ng mga taong nagnakaw ng kanyang buhay. Sa buong hapon, nanatiling nakatayo si Severina sa itaas ng hagdan. Pinapanood ang bawat galaw ni Angeline. Nakita niya kung paano pabaligtad na tinatapon ni Elena ang balde ng tubig upang lalong mahirapan ang bata. Nakita niya kung paano pinagtatawanan ng mga tunay na katulong ang suot ni Angeline. Ang bawat hampas ng basahan sa sahig ay tila tunog ng latigo sa konsensya ni Severina. Ang naganap ng sandaling nag-iisa na lamang sila sa pasilyo. Dumaan si Severina at, nang masigurong walang nakakakita, ay dahan-dahang naghulog ng isang maliit na balot ng mainit na ensaymada sa tabi ng balde ni Angeline. Hindi siya tumigil, hindi siya lumingon. Ngunit ang saglit na pagtatama ng kanilang mga mata ay sapat na upang sabihing, "Tiisin mo, anak. Narito ang iyong lola." Ngunit ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kristal sa silid kainan. Mabilis na tumakbo si Severina at doon ay nakita niya si Angeline na nakatayo sa harap ng mga basag na piraso ng isang antigong florera, ang paboritong florera ni Elena na nagkakahalaga ng milyon. "Bata ka, alam mo ba kung anong sinira mo?" Ang boses ni Elena ay tila isang matinis na sirena ng galit. Ang kanyang mukha ay namumula. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Itinaas ni Elena ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay nakabukas at handang humampas sa maliit na mukha ni Angeline. Ang bata ay napapikit na lamang at naghintay sa darating na sakit. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding takot. "Huwag mong dungisan ang iyong kamay sa isang hamak na utusan, Elena. Hindi karapat-dapat sa iyong katayuan ang magpakababa sa antas ng batang ito." Ang boses ni Doña Severina ay tila isang malamig na hangin na nagpabato sa nakataas na kamay ni Elena. Ang baston ng matanda ay tumama sa makintab na marmol na lumikha ng isang matunog at awtoritibong ingay na umalingaw-ngaw sa buong silid kainan. Nanatiling nakapikit si Angeline. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig pa rin sa takot, tila naghihintay ng hapdi na hindi dumating. "Ngunit ate, sinira niya ang paborito kong florera. Galing pa yon sa Italia." Reklamo ni Elena. Ang kanyang mukha ay namumula pa rin sa matinding galit habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang kamay. "Kung gayon, ibawas mo ang halaga niyan sa kanyang kakarampot na sahod hanggang sa mabayaran niya ito ng buo. Sa ganoong paraan, matututo siyang mag-ingat." Sagot ni Severina. Ang kanyang paningin ay nanatiling matigas at walang emosyon. "Ikaw, bata, pumunta ka sa aking silid. Linisin mo ang bawat sulok niyon
At huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Ang utos na yon ay tila isang hatol ng parusa sa pandinig ni Elena at Arturo. Ngunit para kay Angeline, ito ay isang lihim na pagliligtas. Sa loob ng silid ni Severina, malayo sa mapangaping mga mata ng mag-asawa, nakaramdam ng kaunting kaligtasan ang bata. Nang sumapit ang hating gabi at ang buong mansyon ay nabalot na ng katahimikan, dahan-dahang pinihit ni Severina ang kandado ng kanyang pinto. Nakita niya si Angeline na nakaupo sa isang sulok, nakasandal sa paanan ng malaking kama at nakatulog na dahil sa sobrang pagkapagod. Ang mukha ng bata, kahit sa gitna ng pagtulog, ay may bakas pa rin ng lungkot ang namayani sa silid. Kinuha ni Severina ang isang lumang aklat ng mga kwentong pambata mula sa kanyang aparador. Ito ang paboritong libro ni Gabriel noong maliit pa ito. Dahan-dahan niyang ginising ang bata at pinaupo sa kanyang tabi. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara, nagsimulang magbasa ang matanda. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng kapangyarihan, ay naging malambing at puno ng pait habang itinuturo sa apo ang bawat letra. Ang karunungan ay ang tanging bagay na hindi nila makukuha sa iyo, Angeline. Bulong ni Severina habang hinahaplos ang buhok ng bata. Mag-aral ka, kahit sa dilim, kahit sa lihim. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa isang malaking handaan, inutusan ni Severina si Angeline na linisin ang dulong bahagi ng attic, ang bahaging madalang puntahan ng sinuman. Ang bawat hakbang ng bata sa maalikabok na sahig ay tila pagbabalik sa nakaraan. Sa gitna ng mga lumang muebles na nababalot ng puting tela, napansin ni Angeline ang isang maliit na pintuan na natatakpan ng isang dambuhalang cabinet. Dahil sa kuryosidad, pilit niyang itinulak ang cabinet hanggang sa lumitaw ang isang pintuang may ukit ng isang munting anghel. Nang dahan-dahan niya itong buksan, bumungad sa kanya ang isang silid na tila hindi nagalaw ng panahon. Ang bawat sulok ay puno ng mga laruang kahoy, mga tsinelas na pambata at mga guhit sa pader na may lagda ng pangalang Gabriel. Ito ang silid tulugan ng kanyang ama noong ito ay bata pa. Sa gitna ng silid, may isang malaking kahon na nakabukas ng bahagya. Lumapit si Angeline at doon ay nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang hininga. Isang lumang recorder na may nakadikit na litrato ng kanyang ina at ama. Masayang nakangiti habang karga ang isang sanggol. Ang mga mata ni Arturo ay parang mga mata ng isang bawitre na nagmamanman sa kanyang biktima mula sa malayo. Habang nakatayo siya sa balkonahe, pinagmamasdan niya si Angeline na nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Ang bawat kilos ng bata, ang paraan ng kanyang pagngiti, at ang kislap ng kanyang mga mata sa ilalim ng sikat ng araw ay tila mga buhay na multo ng nakaraan. Elena, hindi ka ba nagtataka? Bulong ni Arturo, ang kanyang tinig ay tila isang malamig na kaskas ng kutsilyo sa pinggan. Ang batang iyan, mas tinitingnan ko, mas nakikita ko si Gabriel. Hindi ito maaring isang pagkakataon lang. Napahinto si Elena sa pag-aayos ng kanyang buhok at lumapit sa asawa. Imposible, Arturo. Sabi mo ay namatay ang lahat sa aksidenteng iyon. Isang hamak na pulubi lang ang batang iyan. Baka ulyanin na talaga si Ate Severina. Kaya kung sino-sino na lang ang pinapasok dito. Hindi ulyanin ang kapatid ko, mariing sagot ni Arturo habang hinuhubad ang kanyang salamin. Matalino siya. At kung tama ang hinala ko, itinatago niya ang alas na sisira sa lahat ng plano natin. Kailangan nating malaman ang totoo bago pa mahuli ang lahat. Isang DNA test lang ang kailangan at pagkatapos, sisiguraduhin kong hindi na siya muling makikita sa mansyong ito. Sa loob ng hardin, hindi alam ni Angeline ang panganib na nagbabanta. Hawak niya ang isang maliit na laruang kahoy na nakuha niya mula sa silid ng kanyang ama, isang munting kabayo na kupas na ang kulay. Ito ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas
Sa gitna ng malupit na mundong kanyang ginagalawan, isang lalaking nakasuot ng uniforme ng Draper ang lumapit sa kanya. Bata, pinatatawag ka ni Don Arturo? May ipapabili siyang gamot para kay Doña Severina sa bayan. Sumama ka na sa akin sa sasakyan. Pero, hindi po ba dapat ay magpaalam muna ako kay Lola? Tanong ni Angeline. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Nagmamadali ang Don. Malubha ang lagay ng Donya. Mabilis na sagot ng Draper. Ang kanyang muka ay walang emosyon, tila isang pader na bato. Dahil sa pag-aalala para kay Severina, mabilis na sumama si Angeline. Hindi niya napansin ang mapanuyang ngiti ni Arturo mula sa balkonahe habang pinapanood ang sasakyan na dahan-dahang lumalabas ng dambuhalang gate ng mansyon. Pagkalipas ng isang oras, pumasok si Severina sa kusina upang hanapin ang kanyang apo. Nakita niya ang balde ng tubig na nakatigil sa gitna ng hardin. Ang tubig ay dahan-dahang umaapaw at dumadaloy sa mga damo, ngunit walang Angeline na naglilinis. Ang munting laruang kabayo ay nakahandusay sa putikan, tila isang babala ng isang marahas na pag-alis. Ang puso ni Severina ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Tumakbo siya patungo sa gate. Ang kanyang paghinga ay gipit at ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Angeline! Angeline! Nasaan ka? Ang kanyang sigaw ay nilamon lamang ng katahimikan ng malawak na lupain. Sa loob ng kanyang silid-aklatan, prenteng nakaupo si Arturo habang umiinom ng alak. Ang tunog ng baso na tumatama sa mesa ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Severina. Huwag mo akong subukan, Arturo. Akala mo ba ay tuluyan ng kinalawang ang utak ko dahil lamang sa mga lasong ipinapainom ninyo sa akin? Ang boses ni Doña Severina ay hindi na ang mahinang bulong ng isang matandang ulyanin. Ito ay naging matalim, malakas, at puno ng awtoridad. Ang boses ng Iron Lady na nagtayo ng imperyo ng pamilya Sato. Tumayo siya ng tuwid, binitawan ang kanyang baston, at tiningnan ang kanyang kapatid sa mata nang may halong puot at determinasyon. Ang gulat sa mukha ni Arturo ay hindi maikakaila. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay bahagyang nayanig, na nagdulot ng maliliit na alon sa mapulang likido. Ate, ano ang ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ni Arturo, pilit na ibinabalik ang kanyang mapanuyang ngisi. Alam ko ang lahat. Alam ko ang ginawa mo kay Gabriel. At ngayon, sinusubukan mong gawin ang parehong bagay sa kanyang anak? Ang bawat salita ni Severina ay parang hampas ng latigo. Ilabas mo si Angeline. Ngayon din. Dahil kung may mangyaring masama sa batang yon, sisiguraduhin kong sa kulungan ka mabubulok bago pa man lumubog ang araw na ito. Hindi na naghintay ng sagot si Severina. Mabilis siyang lumabas ng silid-aklatan, ang kanyang mga hakbang ay hindi na nanginginig. Tinawagan niya si Mang Tomas, ang dati niyang head of security na matagal na niyang pinagretiro ngunit nananatiling tapat sa kanya dahil sa utang na loob. Sa loob ng ilang minuto, sa pamamagitan ng GPS ng sasakyang ginamit ng driver ni Arturo, natuntun nila ang kinaroroonan ng bata. Isang lumang bodega sa gilid ng pantalan na matagal nang inabandona. Ang dilim sa labas ng bodega ay tila isang dambuhalang kumot na bumabalot sa lahat ng lihim. Ang amoy ng kalawang at dagat ay humahalo sa isang matapang na amoy ng gasolina na nagmumula sa loob ng gusali. Ramdam ni Severina ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa matinding kaba para kay Angeline. Angeline, apo, nasaan ka? Ang sigaw ni Severina ay pumutol sa katahimikan ng gabi. Isang mahinang kalabog mula sa loob ng isang nakakandadong silid sa dulo ng bodega ang sumagot sa kanya. Mabilis na kumilos si Mang Tomas upang sirain ang kandado gamit ang isang bakal na kagamitan. Ang bawat pagtama ng bakal sa pintuan ay tila isang pintig ng puso ni Severina na puno ng pag-asa. Nang sa wakas,
ay bumukas ang pinto. Nakita ni Severina si Angeline na nakatali ang mga kamay at paa, may busal sa bibig, at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa takot. Ngunit hindi lamang ang kalagayan ng bata ang nagpatigil sa hininga ng matanda. Sa sulok ng silid, isang maliit na mitya ng apoy, ang dahan-dahang gumagapang sa isang tumpok ng mga basahan na binasa ng gas. Ang usok ay nagsisimulang pumait sa hangin, tila isang madilim na anino na unti-unting lumalaki at lumalamon sa liwanag. Napatitig si Severina sa apoy na papalapit sa kanyang apo. Ang init na nagsisimulang bumalot sa silid ay tila isang paalala ng apoy na kumuha sa buhay ni Gabriel 15 taon na ang nakalilipas. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang edad at panghihina ay nawala. Ang tanging nanatili ay ang kanyang pangako kay Liza at ang kanyang pagmamahal sa nag-iisang alaala ng kanyang anak. Huwag kang matakot, Angeline. Nandito na si Lola. Hindi kita iiwan, hinding-hindi na. Ang boses ni Doña Severina ay nanginginig. Hindi dahil sa usok na nagsisimulang bumalot sa kanyang lalamunan, kundi dahil sa takot na baka huli na ang lahat. Ang dila ng apoy ay tila mga nagugutom na halimaw na dahan-dahang gumagapang sa tuyong sahig, papalapit sa paanan ng batang wala ni kaunting laban. Ang init sa loob ng bodega ay tila isang nagbabagang bakal na dumidikit sa balat ni Severina. Ngunit wala siyang pakialam. Dali-dali niyang kinuha ang isang piraso ng basag na bote sa sahig. Sa kabila ng hapdi ng kanyang mga daliri na nagsisimulang mapaso, pilit niyang hiniwa ang mga lubid na nakagapos sa maliliit na kamay ni Angeline. Ang bawat pagkilos niya ay may kasamang panalangin, isang pagsusumamo sa langit na huwag hayaang maulit ang trahedya ni Gabriel. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang isipan ay naglakbay pabalik sa gabing sumabog ang sasakyan ng kanyang anak. Ang apoy na yon ay hindi niya nagapi, ngunit ang apoy na ito ay hinding-hindi niya papayagang manalo. Nang sa wakas ay makalag ang mga tali. Agad niyang niyakap ang bata ng mahigpit. Angeline, na kanina patahimik sa gitna ng matinding takot, ay humagulgol sa dibdib ng kanyang lola. Ang kanilang mga luha ay mabilis na natutuyo dahil sa tindi ng init. Ngunit ang init ng kanilang pagmamahal ay mas matimbang kaysa sa panganib na nakapalibot sa kanila. Isang malaking bahagi ng kisame na gawa sa kahoy ang biglang bumagsak sa kanilang harapan, na lumikha ng isang malakas na dagundong at nagpadala ng mga kislap ng apoy sa hangin. Walang pag-aalinlangan na binalot ni Severina ang sarili niyang katawan sa ibabaw ni Angeline. Naramdaman niya ang matinding sakit ng tamaan ng kanyang likod ng isang nagniningas na piraso ng kahoy, ngunit nanatili siyang hindi kumikibo. Ang kanyang tanging layunin ay maging isang kalasag para sa kanyang apo. "Lola, nasasaktan po kayo!" sigaw ni Angeline. Ang boses ay puno ng pait at pag-aalala. "Huwag mo akong alalahanin, anak. Lumabas na tayo rito." Ang gipit na sagot ni Severina. Ang kanyang hininga ay tila isang kapos na bulong. Sa tulong ni Mang Tomas, dahan-dahan silang nakalabas sa nasusunog na gusali. Paglabas nila sa malamig na hangin ng gabi, napaluhod si Severina sa damuhan habang yakap pa rin si Angeline. Ang itim na usok na bumabalot sa kanila ay tila isang sumpa na dahan-dahang naglalaho. Mula sa di kalayuan, nakatayo ang itim na sasakyan ni Arturo. Nakita ni Severina ang anino ng kanyang kapatid sa loob, nakatitig sa kanila nang may halong gulat at matinding galit. Ang planong tapusin ang lahat sa isang aksidente ay nabigo. Ang kanyang kapatid, na inakala niyang madali niyang mapapaikot, ay nagpakita ng lakas na hindi niya inaasahan. Ang namayani nang kumuha si Angeline ng isang basang panyo mula sa kanyang bulsa, ang panyong tinirahan ni Severina, at dahan-dahan itong ipinunas sa mukha ng matanda na puno ng uling. Sa kabila ng hapdi ng kanyang mga sugat,
Napangiti si Severina. Ang bata, sa gitna ng kanyang sariling trauma, ay mas piniling alagaan ang kanyang lola. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang makita ni Severina ang isang pamilyar na folder na hawak ni Arturo bago ito dahan-dahang ipasok sa loob ng isang paper shredder sa loob ng sasakyan. Iyon ang orihinal na birth certificate ni Angeline, ang huling papel na magpapatunay sa dugong sato na nananalaytay sa bata. Tumingin si Arturo kay Severina. Isang ngising demonyo ang gumuhit sa kanyang mga labi bago siya mabilis na humarurot palayo. Naiwan si Severina na hapu-hapo. Alam niyang ang unang laban ay nanalo siya, ngunit ang susunod na yugto ay magiging mas madugo. Paano niya patutunayan ang pagkatao ni Angeline kung ang lahat ng legal na dokumento ay unti-unti nang nilalamon ng kasakiman ni Arturo? Ang bawat sulok ng mansyon ng mga sato ay muling binalot ng karangyaan. Isang tagpong tila walang bahid ng naganap na trahedya sa bodega noong nakaraang gabi. Ang mga dambuhalang kristal na ilaw sa kisame ay nagkakalat ng liwanag na tila mga diamante, habang ang amoy ng mamahaling alak at sariwang bulaklak ay humahalo sa halimuyak ng mga pabangong galing pa sa ibang bansa. Ito ang gabi ng anibersaryo ng kumpanya, isang pagtitipon kung saan ang lahat ng makapangyarihang pangalan sa industriya ay naroroon. Sa gitna ng bulwagan, prenteng nakatayo si Arturo, may hawak na baso ng champagne at may suot ng ngiting tila isang tapat na tagapaglingkod ng pamilya. Kasama niya si Elena na nakasuot ng pulang bestidang kumikinang sa bawat galaw. Akala ng lahat, ito na ang gabi ng kanilang tuluyang pagluklok sa trono. Ngunit ang bulong-bulungan ng mga panauhin ay biglang naputol ng bumukas ang dambuhalang pinto sa itaas ng hagdanan. Doon, nakatayo si Doña Severina. Wala na ang bakas ng uling sa kanyang mukha. Suot niya ang kanyang itim na terno na puno ng burda at ang kanyang mga perlas na tila mga luha ng tagumpay. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ng lahat ay ang batang hawak niya sa kamay. Si Angeline ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Wala na ang batang kalsada. Ang nakatayo sa tabi ng matanda ay isang munting prinsesa na may taglay na dignidad na hindi nabibili ng salapi. Mga kaibigan, mga kasosyo, ang boses ni Severina ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, matatag at walang panginginig. Ngayong gabi, nais kong ipakilala sa inyo ang tunay na dahilan ng pagtitipong ito. Hindi lamang ito para sa kumpanya. Ito ay para sa katotohanang matagal nang ikinubli ng dilim. Inilabas ni Severina ang isang puting sobre. Ito ang resulta ng DNA test na isinagawa sa pinakamapanaligang laboratorio. Ang batang ito, si Angeline, ay ang tunay at nag-iisang anak ni Gabriel Sato. Siya ang aking apo, ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng pamilya Sato. Ang namagitan ng dahan-dahang itinaas ni Severina ang kamay ni Angeline. Ipinapakita sa lahat ang pagkakaisa ng kanilang dugo. Ang mga panauhin ay napasinghap. Ang ilan ay nagsimulang magpalakpakan, habang ang iba ay nanatiling tulala sa bilis ng mga pangyayari. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, isang mapait na tawa ang bumasag sa kagalakan. Si Arturo ay dahan-dahang lumapit sa gitna. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng takot, kundi ng isang nakakakilabot na kumpiyansa. Napakagandang palabas, Ate Severina. Halos mapaniwala mo ako, sabi ni Arturo habang inilalabas ang isang luma at nanilaw na papel mula sa kanyang bulsa. Ngunit may nakalimutan ka yata. May hawak akong huling testamento ni Gabriel. Isang dokumentong nilagdaan niya bago ang kanyang kamatayan, kung saan malinaw niyang isinuko ang lahat ng kanyang karapatan at ari-arian sa akin, dahil ayaw niyang may madamay pang ibang tao sa kanyang gulo. Ang mga salita ni Arturo ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos
sa nagbabagang pag-asa ni Severina. Ang mga panauhin ay muling nagbulong-bulungan. Ang ilan ay nagsimulang tumingin nang may pagdududa sa matanda. "Peke ang papel na yan!" sigaw ni Severina, ngunit naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. "Peke? Bakit hindi natin itanong sa mga eksperto?" Hamon ni Arturo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tagumpay. Gabriel knew he wasn't fit to lead. He gave it all to me. Kaya kahit apo mo pa ang batang iyan, wala siya niyang makukuhang kahit isang kusing sa kumpanyang ito. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan sa bulwagan ay naging kasing bigat ng isang hatol. Napatingin si Angeline sa kanyang lola. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa na unti-unting napapalitan ng lungkot. Paano lalabanan ng isang katotohanan ang isang kasinungalingang binalot ng legalidad? Huwag mo nang ipilit ang hindi sa iyo, ate. Sa huli, ang papel pa rin ang nagdidikta ng katotohanan, hindi ang iyong mga luha. Ang boses ni Arturo ay tila isang malupit na hagupit sa gitna ng marangyang bulwagan. Iwinawagayway niya ang naninilaw na papel, ang pekeng testamento na may pirma ni Gabriel. Sa bawat salita niya, ang mga panauhin ay dahan-dahang lumalayo kay Doña Severina. Tila ba ang matanda ay isang barkong lumulubog na ayaw nilang kasama sa pag-ilalim. Ang mga bulong ng mga tao ay tila mga huni ng mga kuliglig sa gabi, nakakabingi at puno ng panghuhusga. Naramdaman ni Severina ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis at gipit ang pagtibok. Bawat pintig ay nagdadala ng hapdi sa kanyang dibdib. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang mga dambuhalang kristal na ilaw sa kisame ay tila nagiging mga malabong kislap ng apoy. Napakapit siya sa balikat ni Angeline, ang kanyang tanging angkla, sa gitna ng nagngangalit na dagat ng kawalang katiyakan. "Lola, huwag po kayong susuko," bulong ni Angeline. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na humawak sa nanginginig na daliri ng matanda. "May naaalala po ako sa silid ni tatay, doon sa atik." Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang hinila ni Angeline si Severina palayo sa bulwagan. Hindi sila pinansin ng mga tao na abala sa pakikinig sa mga kasinungalingan ni Arturo. Umakyat sila sa madilim at maalikabok na hagdanan patungo sa itaas, kung saan ang oras ay tila huminto. Pumasok sila sa silid ni Gabriel, ang silid na puno ng mga multo ng kahapon. Ang amoy ng lumang papel at tuyong kahoy ay tila isang yakap mula sa nakaraan. Ang namayani nang makita ni Angeline ang isang lumang oso na gawa sa tela, kupas na ang kulay at may punit sa gilid, ngunit nananatiling nakaupo sa gitna ng kama. Ito ang paboritong laruan ni Gabriel na madalas niyang yakapin noong siya ay natatakot. Sabi ni Nanay Liza, laging may itinatago si tatay sa loob ng kanyang mga paboritong bagay, sabi ni Angeline habang kinukuha ang oso. Dahan-dahan niyang kinapa ang loob ng laruan hanggang sa maramdaman niya ang isang matigas na bagay. Isang maliit na digital voice recorder, isang teknolohiyang bago pa lamang noong panahong yon. Nanginginig ang mga kamay ni Severina habang kinukuha ang aparato. Ang kanyang hininga ay tila napatid. Alam niyang ang maliit na itim na kahon na ito ang huling tinig ng kanyang anak. Pinindot niya ang play button. Ang katahimikan ng atik ay binalot ng isang mahinang tunog ng static bago pumaimbulog ang isang pamilyar na boses. "Ma, kung naririnig mo ito, malamang ay wala na ako. Alam ko ang plano ni Arturo. Alam ko na pinakialaman niya ang preno ng sasakyan ko. Ma, hindi ko isinuko ang kumpanya. Pinilit niya akong pirmahan ang mga papel, pero hinding-hindi ko gagawin yun dahil para ito sa anak ko. Para kay Angeline." Ang boses ni Gabriel ay puno ng takot, ngunit may halong determinasyon. Ang bawat salita niya ay tila isang mitya na muling nagpasiklab sa naghihingalong pag-asa ni Severina. Ngunit bago pa man matapos ang recording, narinig nila ang mabibigat na yabag
ng mga sapatos sa labas ng pinto. Ang pintuan ay maras na bumukas at doon ay nakatayo si Arturo. Ang kanyang muka ay balot ng dilim at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hawak niya ang isang piraso ng bakal. Ang kanyang hininga ay tila isang hayop na handang sumunggab. Ibigay mo sa akin ang laruang iyan, ate. Huwag mong piliting gumawa ako ng ingay na ikagugulat ng mga bisita sa ibaba. Ang boses ni Arturo ay tila isang hatol na walang habag. Ibigay mo sa akin ang laruang iyan, ate. Huwag mong hintayin na mawalan ako ng pasensya at kalimutan kong magkadugo tayo. Ang boses ni Arturo ay parang kulog na yumanig sa maliit na silid ng atik. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng desperasyon ng isang taong alam na ang kanyang mga kasinungalingan ay unti-unti nang naglalaho. Hawak niya ang isang pirasong bakal at sa bawat hakbang niya papalapit, ang amoy ng alak at panganib ay lalong bumabalot sa paligid. Hindi ko ito ibibigay sa iyo, Arturo. Hinding-hindi. Ang sagot ni Severina. Ang kanyang tinig ay matatag kahit na nanginginig ang kanyang buong katawan. Niyakap niya ang recorder sa kanyang dibdib. Tila ba ito ang huling hininga ni Gabriel na kailangan niyang protektahan? Para sa pamilya ang ginawa ko. Si Gabriel, mahina siya. Sasayangin niya lang ang lahat ng pinaghirapan nating itayo. Sigaw ni Arturo, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ibinigay ko ang buhay ko para sa kumpanyang ito habang siya ay abala sa pakikipagrelasyon sa isang hampas lupa. Karapatan ko ang lahat ng ito. Isang mapait ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Severina. Ang karapatan ay hindi ninanakaw sa pamamagitan ng dugo ng sariling kapatid, Arturo. Ang tawag doon ay kasakiman. Ang namagitan ng dahan-dahang humakbang si Angeline sa harap ng kanyang lola. Ang bata, na dati ay laging nakayuko sa takot, ay tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang tito. Hindi po kayo ang nagmamay-ari sa amin. Ang boses ni tatay. Iyan ang katotohanan. Dahil sa matinding galit, iwinasiwas ni Arturo ang bakal. Ngunit bago pa man ito tumama, ang pinto ng atik ay bumukas ng malakas. Hindi lamang si Mang Tomas ang naroon, kundi pati na rin ang mga pangunahing kasosyo sa negosyo at ang mga pulis na kanina pa nakikinig sa usapan sa pamamagitan ng baby monitor na lihim na iniwan ni Severina sa bulwagan. Ang buong pagtitipon ay narinig ang pag-amin ni Arturo. Ang boses ni Gabriel na nanggagaling sa recorder ay tila isang hatol mula sa langit na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Nang makita ang mga pulis, biglang nagbago ang anyo ni Arturo. Ang kanyang katapangan ay napalitan ng takot. Elena, sabihin mo sa kanila, wala akong kinalaman dito. Ikaw ang may gusto ng lahat ng ito, di ba? Sigaw ni Arturo habang itinuturo ang kanyang asawa na kapapasok lang sa silid. Ngunit si Elena, na nakikita ng papalubog ang barko ni Arturo, ay mabilis na umatras. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. Huwag mo akong idadamay sa dumi mo, Arturo. Alam ko ang lahat, pero tinakot mo ako. Siya ang pumatay kay Gabriel. Siya ang pumatay sa sarili niyang kapatid. Ang pagtataksil ni Elena ang huling pako sa kabaong ni Arturo. Napaluhod ang lalaki sa maalikabok na sahig. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinaas habang ang mga posas ay kumakalansing sa paligid. Ang lahat ng kanyang binuong imperyo ng kasinungalingan ay gumuho sa loob lamang ng ilang sandali. Habang inilalabas si Arturo ng mansyon, tumingin siya kay Severina nang may huling hirit ng puot. Akala mo ba ay tapos na ito, ate? Akala mo ba ay magiging masaya ka? Ang katotohanang alam mo ay kalahati pa lamang. Marami ka pang hindi alam tungkol sa gabing iyon, tungkol sa kung sino talaga ang kasama ni Gabriel sa sasakyan. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na hanging dumaan sa batok ni Severina. Isang bagong palaisipan ang itinanim ni Arturo bago siya tuluyang nawala sa paningin. Sino pa ang kasama ni Gabriel? May iba pa bang biktima o saksi sa trahedyang iyon? Tapos na ang pagtatago, Arturo.
Ang katarungan ay hindi na isang panaginip na pilit nating hinahabol sa dilim. Ang boses ni Doña Severina ay kasing lamig ng bakal ng mga rehas na ngayon ay naghihiwalay sa kanya at sa kanyang kapatid. Nakatayo siya sa loob ng presinto, ang liwanag ng bumbilya sa kisame ay tila naglalantad sa bawat gatla ng katandaan at pait sa kanyang mukha. Sa kabilang panig, si Arturo ay nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mamahaling kurbata ay wala na. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng dating kapangyarihan. Justice? Akala mo ba ay makukuha mo yan sa pagpapakulong sa akin, ate? Ang boses ni Arturo ay tila isang tuyot na dahon na kinakalo sa semento. You were the one who made him leave. Kung hindi dahil sa pagiging kontrolado mo, hindi sana siya tatakas ng gabing iyon. Inalis mo ang preno ng buhay niya bago ko pa man putulin ang preno ng sasakyan niya. Ang mga salitang iyon ay tila mga palasong tumagos sa puso ni Severina. Ramdam niya ang pait na dumarating sa kanyang lalamunan. Alam niyang may katotohanan ang sinasabi ng kapatid. Ang kanyang pagmamataas ang nagtulak kay Gabriel sa panganib. Ngunit ang kasakiman ni Arturo ang tuluyang kumuha sa buhay nito. Ang bigat ng pagsisisi ay tila isang dambuhalang bato na dahan-dahang dumadagan sa kanyang balikat, na nagpapahina sa kanyang mga tuhod. Ang namagitan ng dahan-dahang lumapit si Angeline at hinawakan ng kamay ng kanyang lola. Ang maliit at mainit na palad ng bata ay tila isang gamot sa nanlalamig na pakiramdam ni Severina. Tumingin ang bata kay Arturo nang walang puot, kundi may halong malalim na awa. Pinapatawad na po kita, Tito Arturo. Ang malambing na tinig ni Angeline ay naging sanhi ng biglang katahimikan sa buong silid. Sabi po ni Nanay Liza, ang galit daw po ay parang apoy na tumutupok sa may-ari nito. Ayaw ko pong matupok. Ang katahimikan sa presinto ay nabasag lamang ng mahinang tunog ng paghikbi. Hindi ito galing kay Severina, kundi kay Arturo. Ang matigas na loob ng lalaki ay tuluyang gumuho sa harap ng inosenteng patawad ng batang tinangkanyang paslangin. Yumuko ang lalaki, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat paghinga, habang ang tunog ng kanyang pag-iyak ay tila isang pag-amin sa lahat ng kanyang mga pagkakasala. Lumabas ang maglola sa presinto at nagtungo sa sementeryo. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga ulap na nagbibigay ng liwanag sa puntod ni Gabriel na ngayon ay puno na ng mga sariwang puting rosas. Walang imik na tumayo si Severina sa harap ng anak. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang mukha, tila isang huling yakap mula sa kabilang buhay. Gabriel, anak, heto na ang iyong anak. Ligtas na siya. Bulong ni Severina habang ang isang luha ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, naramdaman ni Severina na ang tinik sa kanyang dibdib ay dahan-dahang nabubunot. Ang hustisya ay hindi lamang nakuha sa pamamagitan ng batas, kundi sa pamamagitan ng muling pagbubuklod ng pamilyang winasak ng puot. Ngunit habang papatalikod na sila upang lisanin ang lugar, isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa may bukana ng sementeryo. Nakasuot ito ng isang itim na Amerikana at may hawak na isang pirasong litrato. Nang magtama ang kanilang paningin, naramdaman ni Severina ang isang kakaibang pamilyar na kaba. Ang lalaki ay dahan-dahang lumapit at sa bawat hakbang nito, ang mundo ni Severina ay tila muling huminto. Ang lalaki ay tumigil sa harap nila, tumingin kay Angeline at pagkatapos ay kay Severina. Inabot niya ang litratong hawak niya. Isang litrato ng isang lalaking kamukhang-kamukha ni Gabriel, ngunit may peklat sa gilid ng noo na nakatayo sa isang banyagang lupain. Doña Severina, hindi lamang si Gabriel ang nawala sa inyo noong gabing iyon. Ang boses ng lalaki ay malalim at puno ng misteryo. At narito ako upang ibigay ang huling piraso ng katotohanan na hindi nalaman ni Arturo. Doña Severina,
Ang katotohanan ay tila isang binhi na kahit ibaon sa pinakamalalim na hukay, pilit pa ring susibol kapag dumating ang tamang panahon. Ang tinig ng lalaking nagpakilala bilang Mateo ay malalim at puno ng respeto. Nakaupo sila sa loob ng malawak na hardin ng mansyon kung saan ang mga puting rosas ay dahan-dahang sumasayaw sa ihip ng hanging hapon. Ang sikat ng araw ay hindi na kasing lupit ng dati. Ito ay banayad na yumayakap sa balat, tila nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang mahabang taglamig sa buhay ng pamilya Sato. Inilahad ni Mateo ang lihim na matagal niyang itinago. Siya ang driver at matalik na kaibigan ni Gabriel noong gabing iyon. Bago sumabog ang sasakyan, pilit siyang itinulak ni Gabriel palabas ng pinto upang iligtas ang kanyang buhay. Ang peklat sa kanyang noo ay isang permanenteng marka ng kabayanihan ng kanyang anak. Nagtago siya sa ibang bansa dahil sa takot sa galamay ni Arturo. Ngunit ngayon, sa pagkakakulong ng halimaw, malaya na siyang isiwalat ang huling mensahe ni Gabriel. Bago siya mawalan ng malay, ang pangalan niyo po at ang pangalan ng bata, ang huli niyang binanggit, pagpapatuloy ni Mateo habang iniaabot ang isang maliit na susi. Sabi niya, sabihin mo kay Mama, mahal ko siya, at sabihin mo sa kanya, ang susi ng aking puso ay nasa ilalim ng punong narra sa dulo ng aming bakuran. Ang namayani ng maglakad si Severina at Angeline patungo sa matandang punong nara. Ang bawat hakbang nila sa damuhan ay tila pagbabalik sa mga alaala ng masayang kabataan ni Gabriel. Sa ilalim ng mga ugat ng puno, nakabaon ang isang bakal na kahon. Nang buksan nila ito gamit ang susi. Hindi ginto o alahas ang bumungad sa kanila, kundi ang mga liham ni Gabriel para kay Angeline. Mga liham na isinulat niya bawat buwan mula nang malaman niyang magkakaanak siya kahit na hindi pa sila nagkikita. Binasa ni Severina ang mga sulat ng malakas. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon, habang ang mga salita ng pag-ibig ni Gabriel ay tila dumadaloy sa hangin. Si Angeline ay nakasandal sa balikat ng kanyang lola. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang dinarama ang bawat salita ng amang hindi niya nakasama, ngunit hinding-hindi siya kinalimutan. Ang mansyon, na dati ay tila isang magarang kabaong, ay muling nabuhay. Ang tunog ng tawanan ni Angeline habang naglalaro sa pasilyo ay tila isang awit na nagpapalayas sa mga anino ng nakaraan. Ang mga katulong ay hindi na nagtatrabaho sa ilalim ng takot. Sila ay bahagi na ng isang tahanang puno ng pag-aaruga. Itinatag ni Severina ang Gabriel Sato Foundation upang tulungan ang mga bata sa estero. Isang paraan upang pasalamatan si Liza sa pag-aalaga kay Angeline. Ang yaman ng pamilya Sato ay hindi nagagamitin para sa kapangyarihan, kundi para sa serbisyo. Sa pagtatapos ng araw, habang nakatayo ang maglola sa balkonahe, tumanaw sila sa malayo. Ang liwanag ng papalubog na araw ay nagpinta ng kulay kahel at lila sa langit. Ang kapayapaan ay hindi na lamang isang salita. Ito ay isang realidad na maaari na nilang hawakan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Isang babaeng nakaitim ang bumaba. May bitbit na isang sanggol at isang sulat na may selyo ng pamilya Sato mula sa ibang bansa. Tumingin si Severina sa babae at ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumangon. May isa pa bang bahagi ng buhay ni Gabriel na hindi pa nila natutuklasan? Lola, sino po siya? Tanong ni Angeline. Ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad. Tumingin si Severina sa bata. Pagkatapos ay sa babaeng nasa labas ng gate. Ang kanyang mukha ay naging seryoso, ngunit handa na sa anumang darating. Hindi ko pa alam, anak, ngunit anuman ang dalala niya, haharapin natin ito ng magkasama. Ang bawat dapit hapon sa mansyon ng mga Sato ay hindi na nagdadala ng dating lamig na tila nanunuot sa buto. Ang mga kurtinang dati ay laging nakasara upang itago ang pait ng nakaraan ay ngayon
ay malayang sumasayaw sa ihip ng preskong hangin. Hinahayaan ang huling sinag ng araw na dumaan at magbigay ng gintong liwanag sa makintab na sahig. Ang dating katahimikan na punong-puno ng tensyon at hindi masabing hinanakit ay napalitan na ng banayad na tunog ng tawanan at mga kwentong walang hanggan. Para kay Doña Severina, ang paglalakbay patungo sa kapayapaan ay hindi naging madali. Ang bawat hakbang niya palayo sa kanyang pagiging mapagmataas ay may kasamang hapdi. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang mga mata ni Angeline, alam niyang sulit ang lahat ng sakit. Ang batang dati ay nagbebenta ng rosas sa ulan ay ngayon ay nagsisilbing liwanag na nagpapatunaw sa yelo ng kanyang puso na isa katuparan na ang hustisya. Si Arturo at Elena ay kasalukuyang nagbabayad sa batas sa likod ng mga rehas at bagaman may bahid pa rin ng pait kapag naaalala ang kanilang kataksilan, pinili ni Severina ang landas ng pagpapatawad. Hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang kaluluwa sa katahimikan. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na pangyayari, kundi isang dahan-dahang pagbitaw sa mabigat na kadena ng puot na matagal nang gumagapos sa kanya. Ang kapayapaan ay ganap na ring nananahan sa loob ng mansyon. Ang bawat silid ay hindi na binalot ng takot. Ang pagdating ng babaeng nakaitim noong nakaraang araw ay nagdala ng isang bagong hamon. Ngunit sa halip na itaboy ito ng may hinala, hinarap ito ni Severina ng may bukas na isipan at puso. Natuklasan nilang ang sanggol ay anak ng isang malayong pinsan ni Gabriel na nangangailangan ng tulong. Ang mansyon ay naging isang kanlungan, hindi lamang para sa kanilang dugo, kundi para sa sinumang nangangailangan ng pagkalinga. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ni Severina sa kanyang paglalakbay ay ang katotohanang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng barko o lawak ng lupain, kundi sa tibay ng ugnayan ng pamilya at sa kakayahang magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Ang pag-ibig ni Gabriel na ipinadama niya sa pamamagitan ng kanyang mga liham at ang kanyang sakripisyo ang naging pundasyon ng muling pagbangon ng kanilang lahi. Isang hapon, habang nakaupo si Severina sa kanyang paboritong silya sa hardin, lumapit si Angeline at dahan-dahang kinuha ang kanyang kamay upang magmano. Ang namayani, sa gitna ng mga namumukadkad na puting rosas, ang init ng palad ng bata at ang paggalang sa kanyang mga mata ay sapat na upang sabihing ang lahat ay maayos na. Lola, tingnan niyo po ang langit. Napakaganda ng mga kulay. Bulong ni Angeline habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng matanda. Tumingin si Severina sa itaas. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlalabo dahil sa luha ng kagalakan. Oo, apo. Dahil pagkatapos ng pinakamahabang taglamig, ang araw ay laging sumisikat ng mas maliwanag. Ang paglalakbay ni Doña Severina mula sa isang pusong bato patungo sa isang mapagkalingang lola ay ganap nang natapos. Ang kanyang huling hininga ng pagsisisi ay napalitan na ng malalim na hininga ng pasasalamat. Sa huli, ang pag-ibig ang nanatiling nag-iisang puwersa na kayang bumuhay sa mga pangarap na akala ay tuluyan ng namatay sa gitna ng ulan at putik.